Magandang umaga. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pangalawang parte. Kanina, ipinapahatid natin yung ating pagsamo at dalangin sa Diyos. Kumbaga, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya at siya yung nakikinig. Ngayon naman, ito yung ikalawang parte na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Kumbaga, sa pamamagitan ng mga tumatayo dito sa palatindigan na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, binabasa ayon sa banal na kasulatan. Kumbaga, ang Diyos ang nakikipagtalastasan sa atin. Siya ang nagsasalita. Tayo naman ngayon ang mga tagapakinig. Dito po sa ikalawang sitas, ang ipinapangaral dito sa Efeso 4, ang versikulo 3 at sa 12. Sabi dito, na pagsakinan niyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ngayon po, sabihin pa natin may gabay tayo ng Espiritu Santo. Tayo'y nananalangin, tayo'y nag-aayuno, pero magulo ang utak natin. Marami tayong kalaban, marami tayong kaaway, wala pong pagsusumakit sa buhay natin. Kasi po, ang nanaig dyan, pride, ego. Kung mapapansin natin, sa 12 alagad ng ating dakilang Panginoon, lahat sila may obligasyon. Mangingisda, merong maniningil ng buwis, merong iba pang mga tungkuling ginagampanan. Pero, nung tawagin sila ng ating dakilang Panginoon, hindi po naging dahilan yung obligasyon nila para sumunod sa ating dakilang Panginoon. Isa lang ang sinabi niya, sumunod ka sa atin. Ibig sabihin, ang pagpapasunod ni Kristo, meron siyang tuntunin na dapat maging batayan ng ating pamumuhay. Walang iba. Sundin natin siya, kilalanin natin siya, pati ang kanyang aral o Ibanghilyo. Kasi po, halimbawa, sabihin natin, kilala lang natin si Kristo, pagkatapos yung aral hiwalay sa ating mga gawa, magulo po ang ating mga utak. Wala pong kapayapaan. Kaya kung mapapansin po natin, dapat merong pakikipag-isa ang Espiritu Santo sa atin. Sa pagkatuwid, galing tayo sa iba-ibang puok, iba-ibang dahilan, tinawag tayo ng Diyos, nakarating tayo sa puok nito. Meron dahil sa sakit, napunta dito. Dahil alalay lang ng may sakit, napunta rito. Ibig sabihin yan, tayong lahat ay kinuha lamang sa iba-ibang parte. Iba-ibang puok, katulad ng isang tao na dumampot siya ng iba-ibang bato mula sa iba-ibang puok at pinagsama-sama sa buok na ito. Ganyan po kahalaga na kasama tayo doon sa mapatat na bato na napulot at dinala sa buok na ito. Kaya po, dapat meron tayong tinatawag na pakikipagkaisa sa Espiritu. Sa pagkatuwid, ano man ang programa ng Diyos, ano man ang gawain natin dito, dapat sama-sama tayong gumagawa. Sa oras ng panalangin, nakikiisa tayo sa panalangin. Unang-una na lang, oras ng pagdating sa templo. Ikalawa, oras ng Ibanghilyo, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng tagapagpahayag dito sa unahan. Dapat meron pa rin tayong pakikisa sa Espiritu sa pamamagitan na dapat itong mga taingan natin, gamitin natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasama po siya sa pagsusumati. Bakit po? Kasi ibinababa natin yung pride na sa halip na lalabasan na tayo dahil meron tayong pangangailangan na pansarili, pero dahil sa pagsusumati, kahit gutom na tayo, kahit kumakalam ng tiyan natin, nandito tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Programa niya po kasi yan. Yun ang mga dapat natin pagsumakitan.
Sabi nito, may isang katawan, isang espiritu, gaya naman pagkatawag sa inyo na may pag-asa ng pagtawag sa inyo. Iba-ibang paraan ng pagtawag. Pero lahat ng yan may pag-asa. Kung mapapansin natin, ang itinuturo sa atin dito, basic lang naman. Kaso, iba kasi ang turo sa sanlibutan. Ang turo ng sanlibutan, kapag mayroon kang sakit, takbo ka sa doktor. Pero sa banal na kasulatan, humingi ka lang ng tawad. Kasi po, kung mapapansin natin, lahat ng lumalapit sa ating dakilang Panginoon, pinapapili pa nga. Alin baga madaling sabihin, ipinakatawad ng iyong kasalanan o lumakad ka. Sa totoo lang po, kapag kinamta natin ang pagpapatawad ni Kristo, nire-reconstruct na yung sira ng ating katawan. Dahil po, nararamdaman natin yung presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Dati noon, magulo ang ating utak, hindi tayo nananalangin. Asa lang sa medikal. Asa lang sa mga synthetic na gamot. Asa lang sa mga pinag-aralan lang ng tao. Pero kung sa Diyos tayo, mananalig, siya po ang pinaka nag-iisang may likha sa buhay natin. Lahat ng sistema kumpleto nung ipanganak tayo. Tayo lang ang sumira. Ibig sabihin, nagkasala tayo sa Diyos. Ihingi lang natin ang tawad at ibabalik na muli yung dati nating kalagayan na perfecto at maayos. Kaya paano tayo gamitin ng Espiritu Santo kung sira yung katawan? Siyempre, i-reconstruct yun ng Diyos. Para yung magulong utak, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi na siya magiging magulo, kundi magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Yung mga na-stress, na-obsess, may takot, at kung ano-ano pa man, lahat yan ay papawiin ng Diyos, spiritual na karamdaman. Para ang Espiritu Santo manahan sa ating buhay. Kung yan po ay gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, pare-parehas ang magiging pamantayan natin. Isang katawan, gumagawa si Kristo yung nasa taas, siya ang ulo. At tayo naman, isang katawan na napasasakop sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa makatuwid, yung programa na galing kay Kristo, galing sa ulo. Katulad ng isang katawan, kung ano yung programa nasa ulo, sinusunod ng katawan. Halimbawa, may gaman yung ulo, gumalaw ka pa, gagalaw siya. Ganun dapat ang mangyayari sa atin. Tayo yung mga sangkap ng katawan, dapat gumagawa tayo ayon sa kalooban ni Kristo. Sabi nito, isang Panginoon, dapat kikilalanin natin yung pinakaulo ng katawan na dapat Panginoon natin. Sa Kanya tayo nakasandal. Isang pananampalataya. Wala tayong ibang pagsasaligan ng pananampalataya, kundi kay Kristo lamang. Dahil sa Kanya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa ating nagkasala. Pantubos ng kasalanan. Na hindi natin kailangan maghanap ng hayop para kakain, ipatuloy ang dugo, kundi yung dugo na mismo ang naging pantubos ng ating mga buhay. Isang Diyos at Ama ng lahat na ibabaw ng lahat at sumasalak at nasa lahat. Ano pong hanapin natin? Nasa ibabaw na ng lahat at nasa lahat. Ibig sabihin, meron din pala tayong Diyos sa ating mga puso. Hindi lang natin nabibigyan ng pansin. Ang Diyos pag-ibig. Pero kapag nananaig ang pagmamahal sa kapwa, ramdam natin ang presensya ng Diyos. Pero kung nariyan ang puot, hinanakit, sama ng loob, inggit, at ano pa mang bagay sa ating kapwa, kahit ilang beses pa tayong tumawag ng Kristo, o Diyos ko, o Jesus, ano pang tawag natin yan? Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kailangan natin, dapat mula sa puso natin, kaya sumasambit ang ating bibig sa pangalan ni Kristo. Hindi sa
Nakasanayan lang natin sinasabi. Minsan, pati nga ang mali-mali, napaglalaroan pa yung pangalan ng ating dakilang Panginoon. Sabi nito, kaya sinasabi niya nang umakyat siya sa taas, dinala niya ang pagkabihag ng bihag, ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Pag-akyat niya po sa langit, ibinigay niya ngayon yung kaloob ng bawat isa. Na-energize. Dati, nung ipanganak tayo, meron na tayong taglay niya, ini-energize lang sa pamamagitan ng Espiritu Santo nanguna sa bawat isa sa atin. Umakyat siya nito. Hindi siya bumabari naman, kundi siya bumabari naman sa mga dakong kalaliman sa lupa. Galing po siya sa taas, bumaba siya. Sabi niya, at pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Walang iba, yung ipinanganak ni Virgen Maria, lalang ng Espiritu Santo. Galing siya sa labas, pumasok siya sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang katawang inihanda na ipinanganak ni Maria. Nabuhay siya bilang isang tao, nagkatawang tao. Nung siya'y mamatay sa cross, nanaog siya sa kalaliman. Ibig sabihin, nangaral siya doon sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin, yung mamatay si Kristo, hindi pa siya umakyat sa langit, kundi bumaba muna siya sa kalaliman. At nung bumalik muli siya, bilang isang niwalhating katawan, nabuhay naman ulit sa mga patay. At nagtira pa siya ng 40 days bago siya umakyat sa langit. Si Kristo lang po ang nakagawa noon. Kaya tayo naman po, kinakailangan, sampalatayanan lang natin yung ginawa niya. Ibig sabihin, yung mga tao, nung pumasok siya dito sa ibabaw ng sanglibutan, pinangaralan niya ng Ebanghelyo at ipinakilala niya ang kanyang Ama. Ganon din sa mga nangamatay na. Ipinangaral din niya ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tayong mga buhay at yung mga nangamatay na importante sa paningin ni Kristo. Kinakailangan makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya, sabi dito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Totoo po, nagkaroon ng mga apostol, yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. At ang mga iba'y propeta, sa makatuwid, yung nakapaghuhula o nakapagpapangaral ng salita ng Diyos at mga hindi pa nangyayari, pero nahuhulaan na. At sa ibang bilista, ito yung mga nagpapahayag ng Ebanghelyo. Iba po kasi yung tagapangaral. Pag sinabi kasi yung Ebanghilista, nakabase yung kanyang ipinapangaral doon sa Ebanghelyo. Ano ba? At sa iba'y pastor, para mangalaga ng gawan, para i-reorganize, para isaayos. Kung may tupang naliligaw, dapat siya ang naghahanap para ibalik, para buo pa rin ang tupa na kinakailangan maiharap lahat yan sa Diyos. Yun po yung gawain ng pastor. At ang mga iba'y guro. Ito naman yung nagtuturo ng dapat natahati ng tao, nag-i-interpret ng mga banal na kasulatan, nagpapaliwanag upang sa ganun, yung mga malalalim na bagay ng Diyos na hindi maunawaan ng sarili nating pag-iisip sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, parang easy-easy lang na unawain. Kasi ganun po ang ibig sabihin niya. Meron dapat nagtuturo o guro. Sa ikasasakdal na mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya po kinumplito na lahat ng Diyos. Merong tagapangaral, merong tagapangalaga, merong nagtuturo para maging matibay, matatag ang katawan ni Kristo. Ang tanong, tayo na ba yung katawan? Pag general po kasi ito, pang buong sanlibutan na katawan ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ng kumikilala kay Kristo bilang ulo, lahat tayo ay katawan. Bagamat magkakaiba-ibang grupo, magkaiba-iba ang lahi, lipid o bansa, pero si Kristo pa rin ang kinikilala nating ulo ng iglesia at tayo naman yung kanyang katawan. Kaya palagi tayong magtitiwala doon sa ulo. Kung ano yung gabay niya, kung ano yung nais niya ipahatid sa bawat isa sa atin.
Hindi dapat masunod natin ang sarili nating kalooban, kundi kung ano ang programa na inilagay ng Diyos na dapat nating lagaran, doon po tayo sumunod. Sapagkat wala pong mawawala. Walang tayong dapat panghinayangan. Hindi lahat ng yan ay kalooban ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Siguro pag dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating hilingan, karayangan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.